Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni E.B. Hugalbot 29 minutes ago. Ha 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 ha, sabi niya, tumawa lang siya. Isinare niya ang news update ng GMA News. Ito ang news update. The Department of Foreign Affairs says 17 Philippine government officials, including congressmen and mayors, are currently stranded in Israel and asking for rescue amid rising tensions from the Israel-Iran conflict. So ito, kawawa naman ang mga, of course, ang ating mga OFWs, mga kakilala kong OFWs na nagpo-post. So, pagdasal natin ang kaligtasan ng ating mga kababayang Pilipino, yung mga nagtratrabaho doon na. Ito namang government officials, yung DFA ay talagang trabaho nila yan na may diplomatic relations tayo sa Israel, kaya may DFA. I don't know itong mga congressmen and mayors na nandun, baka official mission ba o nagbabakasyon. So magbasa lang tayo sa mga comments, ha. Ito. Jose Enrico Libonao, trip to Jerusalem. Lynn Kata, disclose names of crooks. Nasa IPAC Perol ba sila? Abigail Chong, are they on official visit or just leisure? Yun. Kung official visit, itong mga congressmen, mayors, pwede i-rescue. Kaya lang kung leisure, bakasyon, bakit pa tayo gagastos? Anne-Marie, one-way ticket na sila diha sa Israel. Wala na'y uli ay tanawon nato og dili ba makaihi sa kahadlok. Talagang nakakatakot niya, no? Biruin mo, mga missiles, drones, at may nakakalusot nga yung mga missiles ng Iran. Nakakatakot. Ebenezer Martinez, what are they doing there? Yon ang tanong. Official mission or Felicissimo Kalog, nako, mauna pa sasakay sa aeroplano mga yan. Hehehe, dapat hindi nila malaman na may sundo. Ang mga buhaya hindi magpapahuli yan ng mga bagay. Ang mga congressman at mayors, nag-junket lang ang mga yan. May we know their names? Dapat may publish ang mga sa i-prioritize ang mga OFWs, ibilin na lang mga government officials. Wag naman. Lalo na yung taga-DFA. Trabaho talaga ng DFA nandyan sa Israel. May diplomatic relation natin. Ang questionable talaga yung mga congressmen and mayors. Official visit ba o tourist lang? Okay, so nakakalungkot po ang nangyayari ngayon. Although matagal namang naggigirian yung Iran at Israel. At ang punot dulo yan yung nuclear capability ng Iran na gusto nilang ma-develop. Sa ngayon, wala pang nuclear weapons ang Iran. Ang Israel meron na. So, nagkaroon na ng negotiation ng US at ang Iran tungkol dyan. Nakailang na sila. Nakailang pag-uusap na para makontrol. Kailang siguro sa tingin ng Israel malaking posibilidad na makakadevelop ng nuclear capability ang Iran. Kaya inuunahan nila. Ito, maraming nagtatalo. Sino ba ang
may kasalanan, sinong nauna, mga ganon. Sino ang may right to protect itself. Ako, wala akong pinapanigan. Isa lang ang alam ko. Ang Israel ay chosen people of God. Hindi mo yan maalis. Kaya, kahit anong mangyari sa digmaan, alam ko mananalo at mananalo ang Israel dahil nga chosen by God sila. Ilang gera ng pinagdaanan nila. Ano ba yung 6-day war noong 1960, 67 ba yun? Mga nabasa kong articles mga eroplano daw ng Israel, walang piloto, lumilipad lang. Nakakamangha ang kapangyarihan ng Diyos na bumabalot, dumidepensa sa Israel. Napakaliit ang Israel. Napakalaki ang Iran. May nakita akong post na yung mapa, talagang parang David and Goliath in terms of yung laki ng army. Malayong mas marami ang more than 500,000 ang army ng Iran, ang Israel kakonti. Kaya lang ang mas maraming mga jet fighters ang Israel. Kaya nga tapos yung Mossad, yung secret agents nila, na kapag ito nabasa ko lang na article, unti-unti na kapag penetrate sila within Iran ng mga equipments and everything, nakapag stockpile ng mga kaya yung unang pag-strike nila talaga ang daming yung Chief of Staff ng Iranian Armed Forces nadali kaagad sa unang strike pa lang Chief of Staff, yung Chief ng Intelligence, Chief ng Aerospace, 4 ata na matataas na opisyal na kaya ang problema ng Iran, yung leadership nila sa military. At I don't know, yung mga nabasa ko kanina, parang nagpapahiwatig na daw. I don't know how true kaya mahilig sila sa propaganda. How true na nag-send na ng Iran ng signal na gusto niya ng negotiation o ceasefire muna, peace talks. At parang papayag na siya na makipag-usap sa US tungkol sa nuclear program, basta lang huwag suportahan ng US itong Israel. So, pagdasal po natin ang kaligtasan ng mga kababayan nating Pilipino sa Israel. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas disenteng bahay, tirahan itong Tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Busog kayo ang ulan. Una ni siya ang natagaan og yero. O bisan pa sa kusog kayo nga ulan. Daghang salamat, sir. Salamat siya sa sin nga nahatag sa iya. O karon abot na gid siya sa iyang ipatindog nga balay. Kay kini nakigpuyo lang ni sa iyang amahan. O karon mo na ni ang iyang ipatindog nga balay. So ugma magatop na lang gid ni siya. Kay ulan namang gyud, kusog kayo ang ulan apan sa ilang kalipay di kuha digid nila ang sin. Unang-una akong pasalamatan ang atong Ginoo o kanang atong nag-sponsor o salamat sa iyang gihatag nga sin kay makabalay na gid ko. Unya nagigpuyo ra ko sa akong mama karon makalain na gid ko. Ya daghang salamat. Yanda. At pasalamat ko kay kuan kanang madagan pa ang matagan ani nga kuan ug sin para dagan gyud ang magkapanalamat sa inyo o kiran bisan pag ulan di ko agid nako ako sin kay excited kay mi na kaming tanan na tagan diri sa sitio Gayton. Oo.
So, salamat kayo. Salamat kayo, sir. So, salamat. Salamat. Oo.